Amen. So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 6, Saturday. Meron tayo rito mga ilang Bible verses. Matthew 24:48 to 49, 25:18 to 19. So babasahin ko sa inyo. But if that evil slave begins to beat his fellow slaves and eats and drinks with the drunken. Amen. So, kaprasong verse lang ito na sinasabi rito yung tungkol sa evil slave. Evil slave. Kasi sa mga alipin, meron din dalawang klaseng alipin. Isang mabuting alipin at isang masamang alipin. Pero pareho naman mga believer yan. Nagkaiba lang sila sa gawain at sa pagkatao. Ngayon, ang binabanggit dito, yung evil slave. So, dinescribe sa atin kung anong klaseng slave ang evil slave. Huwag natin ito gayahin. So, sabi dito, begins to beat his fellow slaves and eats and drinks with the drunken. So, ito yung description ng evil slaves. Anong ginagawa niya? Sinasaktan niya yung kapwa niya alipin. Sinasaktan niya. Beat. Sinasaktan. At namumuhay naman siya, ang kanyang pamumuhay ay isang pamumuhay na kumakain at umiinom sa mga manginginom. Na imbes na ang kanyang kahalubilo ay mga kapatid sa Panginoon, ang kanyang mga kahalubilo ay mga tao sa sanlibutan. So tungkol sa kanyang relasyon sa mga kapwa niya alipin, nananakit siya. At ang kanya namang pamumuhay ay kasama ng mga tao sa sanlibutan. Kumakain, umiinom, kasama nila. So itong ganitong klaseng evil slave ay ini-expose na ganyang klase siya. Amen. 25:18 to 19. But he who had received the one went off and dug in the earth and hid his master's money. Now after a long time, the master of those slaves came and settled accounts with them. So may problema dito, yung isang nakatanggap ng isang talento. Imbis na ikalakal niya yung isang talento, sana nga lang hindi niya kinalakal. Sa halip, ito ay kanyang ibinaon sa lupa. Ang ibig sabihin, yung kanyang talento ay dinala niya sa sanlibutan. Hindi niya siya ginamit para sa paglilingkod sa Panginoon. At ano nangyari? Di ba? Yung master nag-abroad pero bumalik din. At sa kanyang pagbalik, siya ay nakipagkwentahan sa mga alipin. So yan yung senaryo na mangyayari sa pagbalik ng Panginoon. Amen. So babasahin ko na ito. All of us should be those who are feeding the Lord's people at the proper time and using the Lord's talents in full. We should not be those beating our fellow slaves. My only burden is to release messages. Although I have no intention of exposing anyone, many are exposed by the lights in the messages I release. That is not my job, but the Lord's work. We must spend our time to do a positive service for the Lord's interest. Amen. Binigyan tayo ng talent ng Panginoon. Merong isa, dalawa, o may tatlo ba, may apat, o isa, dalawa, hanggang 5 ang mga talents. Yun na yung pinaka-full. At ang kailangan lang natin gawin, itong mga talents na ito yung puhunan na binigay ng Panginoon sa atin. Ito ay spiritual gift na dapat ay ikalakal natin. Kalakal natin siya. Ang ibig sabihin, gamitin natin siya. Subalit doon sa isa na nakatanggap ng isang talent, hindi niya ginamit. Hindi niya kinalakal. Kaya walang tubo kasi binaon niya sa lupa. Kaya sinasabi rito, ang pinakamainam na
paraan ng paggamit sa mga talent na ito, no, ay ang pagpapakain. Pakainin natin ang mga tao ng Diyos sa tamang oras. So yan yung madaling intindihin. Pinaalala sa atin, yung talent na binigay natin, gamitin natin siya to the full, to the climax. No, walang reservation. 5 siya, 5 talent, gamitin mo lahat. Huwag ka magtipid. No, at huwag nating i-reserva to the full ang gamit ng mga talents. Si Paul ganyan, to the full. No, naniniwala tayo, si Paul ay mayroong 5 talent. Ginamit niya yan to the full. Kaya pag tinignan mo yung biography ni Paul, pinaglingkuran niya ang Panginoon hanggang sa kamatayan. Amen. Ngayon sabi niya rito, kasi itong mga ganitong message, totoo naman, nakaka-expose. Ibig sabihin, pag nadidinig natin, na kikita natin yung mga ganitong messages, na ano tayo, naapektuhan tayo, na-expose tayo. Na parang feeling mo, hindi ka umaabot sa mga sinasabi dito. Meron ba kayong ganyang feeling? Sigurado ko, maraming nagbabasa ng mga mensahe na ito o pwedeng nakikinig sa ating preview na ang feeling nila parang napakahirap abutin ng mga sinasabi rito. At ito ay isang paghahantad na tayo ay kulang. May kakulangan tayo. Pero mabuti naman yan. Mabuti mahantad hanggat maaga. At mula sa paghahantad ng Panginoon, kasi ang Panginoon naman ang naghahantad, tayo ay magsumikap, mag-rise up, sumikap, tumindig, at magsumigasig. Yan ang ibig sabihin niya. Kasi ang mga alipin, isa sa pinaka-importanting ugali nila ay tapat sila at masigasig. Hindi sila tamad. Sigasig sila. Kaya nawa, gawin tayo mga tapat, mayroong maingat na katalinuhan, masigasig, papagal, ginagamit ang puhunan. Dito sinabi yung talent, Lord's money. Diba? Puhunan na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Furthermore, we should not be one who eats and drinks with the drunken. This is a drip away further and further fall from beating the fellow slaves. The worldly people are drunk and even drugged with the worldly things. They are stupefied with the present age. To eat and drink with them is to enjoy what they enjoy. Amen. Yung eating and drinking with the drunken, okay, ito ay yung mga slaves, mga believer, na may mga talent din naman na natanggap mula sa Panginoon. Pero sa halip, sila ay pumunta sa sanlibutan at kasama ng mga makasanlibutang tao na nagtatamasa kung ano ang tinatamasa nila. Tandaan natin, ang believer, dapat maging kakaiba sa mga tao sa sanlibutan. At totoong kakaiba ang isang believer kasi meron siyang buhay. At yung mga tao sa sanlibutan, wala silang buhay ng Panginoon. Kaya hindi magkapareho. Pero kung yung isang believer na may buhay ng Panginoon, mamumuhay ng katulad ng tao sa sanlibutan, tatamasahin kung ano yung kanilang tinatamasa, kung ano yung ini-enjoy ng mga worldly things, ganyan din ang ini-enjoy mo. So ikaw yung masamang alipin na binabanggit dito. Dapat hindi ganon ang pamumuhay ng isang alipin ng Panginoon. Ang isang alipin ng Panginoon ay nakatutok sa salita, sapagkat yan ay ginagamit niya upang tustusan niya at pakainin niya ang bayan ng Diyos, ang mga tao, ang mga believer. Pero sa halip na ginagawa niya yan, ginagamit niya yung oras niya sa ibang bagay. Sa pagliliwaliw sa sanlibutan.
nakikikain, nakikipag-inuman sa mga tao sa sanlibutan. Asa na yung talent? Wala na, binaon na rin sa sanlibutan. O kaya sabi rito, isang araw yung Panginoon babalik siya at makikipagkwentahan siya. Ang tanong, asan? O, yung iyong bunga. Binigyan kita ng puhunan. Maski na isang talento, binigyan kita ng puhunan. Kung kinalakal mo yan, tutubo yan ng isang talento rin. O di meron ka sanang i-present sa Panginoon. Pero wala eh. Kaya mananagot itong isang talent na ito. Amen. Amen. So we should not eat and drink with the drunken, nor should we dig in the earth and hide the Lord's talent. The earth signifies the world. So to dig in the earth signifies getting into the world. Any association, any involvement with the world, even a little worldly talk, will bury the Lord's gift to us. Amen. Kaya, dapat merong linya. Merong linya. So, yung pamumuhay natin, dapat meron siya isang linya na hanggang dyan lang tayo. Huwag na tayo lumampas doon. At baka tayo yung maging binabanggit dito. No, na maski na konting association. Ano sabi niya dito? Involvement, association, worldly talk. Okay, worldly talk. No, ay magiging sanhi ng paglilibing ng ating talent sa sanlibutan. Kaya mag-ingat tayo. Siyempre, tayong lahat nagtatrabaho dito sa mundo. Trabaho tayo dito sa mundo. At hindi maiwasan na maka-associate mo yung mga tao sa sanlibutan. Negosyo man yan, o hanap buhay. Siyempre, makakasalamuha mo mga iba't ibang klaseng tao. Pero dapat, meron tayong hangganan. Yun ang sinasabi rito. Meron tayong hangganan. Hanggang dito lang ako. Pero yung mga lampas dito na ginagawa ninyo, hindi ko na kayo pwedeng samahan dyan. Dapat ganun. May limitation ang pamumuhay ng mga believer. Limitado tayo dito sa sanlibutan. Ibig sabihin, meron silang mga pinupuntahan na hindi natin pupuntahan. Kumisan, hindi naman talaga part yan ng trabaho mo eh. Yung mga pinupuntahan nila, hindi naman yan trabaho talaga eh. At meron silang mga tinatamasang bagay dito sa mundo na nagpapasaya sa kanila na hindi natin kukunin para pasayahin tayo. At meron sila mga sinasalita na nag-i-enjoy sila sabihin yung mga salita na yan, pero hindi mo dapat sabihin yan at hindi mo dapat salitain at hindi ka dapat makilahok sa ganyang usapan. So napaka-limitado ng pamumuhay ng isang alipin. Ibig sabihin, ang alipin ay walang kalayaan na iaksaya niya yung kanya sarili sa mga bagay ng sanlibutan. Siya ay tinawag siya para maglingkod sa Panginoon. Kaya yun yung mahalagang bagay. Amen. The way to be faithful is to scatter the Lord's word, which is food to every hungry one. The Lord's household is composed not only of believers, but also of sinners, who will go to feed the hungry, sinful people. We all have to say, me. Me. We have to go. We must do everything that we can to spread the word of God. Amen. So, ibig sabihin yung word of God, hindi lang sa limitado sa church. Hindi lang siya limitado sa mga believers. Kundi, umaabot din siya maging sa mga sinners. Mga hindi pananampalataya sa Panginoon, hindi nakakakilala sa Diyos, walang alam sa katotohanan, hindi alam ang salita ng Biblia. Ngayon tayo ay merong obligation na ikalat ang salita ng Panginoon, ipaabot sa buong sangkalupaan at dalhin siya sa lahat ng uri ng tao. Merong time na tayo ay nasa gathering ng mga believer.
Yan ay sambahayan ng Diyos. Meron naman mga time na meron tayong opportunity na makapagsalita sa mga sinners, sa mga unbeliever. Yan naman ay ang paghahayag ng ebanghelyo sa kanila. Kailangan gamitin natin yung oras natin sa mga ganitong gawain. Wag yung, punta tayo, labas tayo, magsaya tayo, inuman, sama na, maski na kanino. Huwag mong gawin yan. Dahil anytime dadating yung Panginoon mo, baka maabutan ka dyan. At ngayon naman, bagamat hindi pa siya dumating, kasama mo rin ang Panginoon bilang Espiritu. Kung saan-saan mo siya dinadala, napipighati tuloy siya sa loob mo. Kasi dinadala mo siya sa mga bagay na hindi naman niya gusto. Bagaman sasabihin natin siya yung Panginoon, pero minsan, sa ano lang yun, sa salita lang yun. Tayo pa rin yung nasusunod. Pupunta ka kung saan mo gusto, dinadala mo yung Espiritu doon. Mga lugar na hindi naman niya gustong puntahan, pinupuntahan mo, dinadala mo siya roon, at nag-aaliw ka doon. So yung Espiritu sa loob na napipighati siya. So yan yung mga bagay na pwede natin panagutan kapag bumalik na yung Master. Kaya kailangan ma-expose tayo ng mga ganitong salita. Tayo ay magsisi, bumalik tayo sa Panginoon at gamitin natin yung talent na binigay niya sa atin sa tamang paraan. Amen. So many Christians are nearly void of the truth. They have the Word of God, but they do not care for it, nor do they realize how much is in it. In this age of apostasy, the Lord by His mercy has opened up His Word to us. Many of the divine riches have been printed and published. Why do we not go out with these riches? This is one of the ways to feed the Lord's people. Amen. Tayo naman dito sa Lord's Recovery. Tayo ay, pwede ko sabihin, napaka-bless natin yung mga katotohanan na ihayag sa atin. Yung mga malalalim na mga katotohanan na ihayag sa atin. Umabot na nga tayo sa rurok ng pinakamataas na katotohanan. Rurok na, ibig sabihin, high peak na ang truth. At lahat ng ito, nabuksan na rin sa atin. Pero, dapat kunin mo ito at ihayag mo sa lahat ng mga tao. Dapat meron tayong ganyang bahagi sa buhay natin na naghahayag ng mga katotohanan. Huwag nating itago yan. Tinago mo yan, balang araw, ano na yan, mawawala na yan kasama natin. Di ba? So, tignan mo yung mga nangunang kapatid natin. Nakakita sila ng mga katotohanan. Hinayag nila. Tapos kalaunan, yung mga paghahayag nila, naging mga books, mga spiritual books. Wala na sila, pero nagsasalita pa sila hanggang ngayon. Kasi naghayag sila nung sila ay nandito pa. Kaya maganda yung tuloy-tuloy yung ating pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. At yan ay isang matinding pag-aatas na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga alipin. Ang ihayag ang salita. Hindi lang sa sambahayan ng Diyos, sa bahaging mga believer lang, kundi maging sa bahagi na kung saan nandyan yung mga sinners. Kaya minsan, yung mga pagkakataon, katulad ko, lumalabas kami. Ilang kasal meron sa isang taon, dami. At doon sa kasal, hindi lang naman mga kapatid na nandun. Marami rin mga invited na mga kung sino-sino. At sinasamantala namin yung pagkakataon na yan para ihayag yung salita sa kanila. Tama yan. So, ganun. So, gamitin natin lahat ng mga gathering. Naalala ko nga minsan may kasama akong brother in-invite kami. Alam niyo kung nasaan? Kung ano yun? Christmas party. Ibyugan yung mga tao sa ayawan. Bigla nag-announce yung isang brother, oops, hinto. Gospel preaching tayo. So sa gitna nag-preach kami ng gospel.
Diba? So, lahat ng pagkakataon, gamitin natin. Hindi naman kami pumunta doon para makipagsayawan. Pumunta kami doon para mag-preach ng gospel. Kaya lang, nagkataon, party yun, mainam din. Kung walang party, walang gathering. Kung walang gathering, kanino ka magpipreach? Nag-preach kami dyan. Kaya kailangan yung mga opportunity natin, huwag natin sayangin. Isa may lamay ng patay, burol ng patay. Preach tayo dyan. Nandiyan yung mga tao. Nabasa ko nga, may isang kapatid nung araw sa China. Pumupunta siya doon sa mga train station. Daming tao naghihintay ng train. Doon siya nagpipreach ng gospel. Tama yun, daming tao preach siya doon ng gospel. Yan ang mga mabubuting mga alipin. Hinahayag ang katotohanan. Hinahayag ang salita ng Panginoon, maging sa mga makasalanan. Amen. So the Lord has given talents to all His slaves. Everyone was required to trade, to do business, to make money for the Lord's kingdom. In order to do this, we have to feed His people at the proper time. Every day is a proper time, a meal time. There is someone ready to eat everywhere. So we need to be those using the Lord's talent in full. The 5-talented slave made a profit of 5 talents, and the 2-talented slave made a profit of 2 talents. This indicates that they used the Lord's talent in full, without any loss or waste, so they both received the same reward. Amen. So lahat ng mga pagpapagal ng mga alipin ng Panginoon ay gagawaran ng gantimpala ng Panginoon. So hindi siya liko para kalimutan yung mga pagpapagal na ginagawa ng kanyang mga alipin. At sinasabi rito na dapat masigasig tayo na makipag-trade, makipagkalakal, makipagnegosyo, to make money for the Lord's kingdom. So ito ay paglalarawan na nagdadala tayo ng tubo sa kaharian ng Diyos. At syempre, ang mga binibilang dyan ay mga taong natatamo natin sa pamamagitan ng paghahayag ng salita ng Panginoon. So dapat at least bawat taon, bawat isang believer, meron kang solid na naalagaan. Ano ba yung sinasabi nating 5 talents, nanganak ng 5 talents? Ang ibig sabihin, nagtamo ka ng tao na kung saan naipasa mo kung anong meron ka at siya ay naging katulad mo. So yun ang ibig sabihin nun. Ano ba? Si Watchman Nee. So gifted yan. Pwede mo sabihin, 5 talents yan. Tingnan mo niya si Witness Lee. 5 talents din yan. At tingnan mo niya, isang 5 talents din. O kung hindi naman, nagtamo siya ng 5 tao na tigwa 1 talent. 1 time is 5. 5 talents din yan. Pero, wag tayo makwenta. Nangyayari yan kung tayo ay tapat sa Panginoon. So, kaya kailangan, wag mo aksayahin yung binigay sa iyo ng Panginoon. Amen. So, also by His mercy and through His grace, we must be the best not to beat the fellow slaves. O ito, ang ibig sabihin ng sinasaktan yung mga kapwa alipin. The fellow slaves, okay. Do not criticize or murmur about them. Do not speak anything negative about them before you do not have the time to do it. Your mouth was not made for criticizing, but for speaking forth Christ. To criticize the brothers is to beat the fellow slaves. This will cause us to be punished. So yung pala yun. So yung beating dito, hindi naman necessarily physical na sinasaktan mo. Pero kung sila ay pinagwiwikaan mo ng negatibo, nagkakalat ka ng mga hindi magagandang balita tungkol sa kanila, sinasaktan mo sila, at talagang sinasadya mong sugatan ang mga kapatid, yan ay beating the fellow believers. So mag-ingat tayo sa ganyan.
Huwag natin saktan yung mga kapwa natin believer. Mag-ingat tayo. So lahat ng ginagawa natin, kailangan meron din tayong consideration. Pag ginawa ko to, sinabi ko to, kinalat ko itong mga salitang ito, at nakarating dito sa tao, di ba masasaktan sila. Kaya sa church life, tinuturuan tayo na bawal manakit ng kapatid. Bawal manakit. Kung minsan kasi kaya nakakapanakit tayo, baka meron tayong sama ng loob sa kanila. Yun yung may history ng hindi tayo natuwa sa kanila. Kaya mula dyan, nagkakaroon ng mga issue ng pananakit. Madalas kasi ganun Pag hindi ka masaya sa isang tao, spontaneously nakakagawa o nakakapagsalita tayo ng mga bagay-bagay na laban sa kanila. Kaya maaga pa lang, tuusin na natin yung mga damdamin na hindi ayos. Kung ikaw ay hindi masaya sa isang kapatid, tuusin mo na yan hanggang umabot ka na mahal mo na sila. Kung ikaw ay napagalit ng isang kapatid, dapat tuusin mo na yung galit na yan. O, nagselos ka sa isang kapatid, tuusin mo na yan, damdamin na yan. Kailangan ang umiiral na damdamin sa atin, umiiral na damdamin mula sa atin tungo sa mga kapatid ay pag-ibig lang. Pag nagka-problema yan, mapupunta yan sa puso mo at mula sa puso mo, lalabas sa bibig mo yung mga salitang pwedeng makasakit. Kaya dito binigyan tayo ng warning. Huwag natin saktan ang ating kapwa. Ang ating kapwa alipin. Alipin tayo. Sila ay alipin din. Puro naman tayo mga alipin. Kaya huwag nating saktan ang mga alipin. Pamamagitan ng pagsasalita ng mga salita na pwede makasakit sa kanila. So mag-ingat tayo sa mga ganun. Amen. Amen. So we should also not go into the world to enjoy ourselves with a stupefied, drag, and worldly people. We have to be the sober one. So yung kabaliktaran ng stupefied ay sober. Yung mga stupefied, ito yung parang mga lango. Walang pakiramdam. Ang mga tao sa sanlibutan ay mga lango. Wala silang pakiramdam, wala silang damdamin. Tungkol sa mga spiritual na bagay, wala silang damdamin sa ekonomiya ng Diyos, wala silang damdamin kung ano na sa puso ng Diyos. Ang kanilang ginagawa lang ay kung ano yung makakapagpasaya sa kanila. So walang ano yan. Ibig sabihin, hindi sober yung ganun. Yan ay pamumuhay ng isang lango. Katulad ng sinabi ni Paul, may mga tao na ang kanilang pamumuhay ay ang kumain, uminom at mag-asawa lang. Doon lang sila masaya. At sinabi nila, gawin na natin ito ngayon dahil bukas mamamatay na tayo. Sabi niya yung mga Epicurean, let us eat and drink and marry for tomorrow we die. So walang damdamin sa mga spiritual na bagay at walang damdamin na isang araw yung Panginoon ay babalik at makikipagkwentahan sa atin. Amen. Amen. So ito, we should not dig into the earth to bury or hide our talent. We should have a job to maintain our living, but we should not dig into it. We are different from the worldly people. I encourage all my grandchildren to do their best to get the highest education. But I do not agree that any one of them would dig into their education just to become an expert. So, ito salita ito ni Brother Lee. Sabi niya, maging yung mga grandchildren niya. Sabi niya, get the best education. Sabi niya sa mga young people, mag-aral kayo. Kunin ninyo yung pinakamataas na degree ng pag-aaral. So, yun yung positive na encouragement niya. Pero sabi niya,
Huwag kayong maghukay para maibaon nyo yung talent nyo sa inyong education. Ano yan? Yan yung nag-aral ng mataas pero ginugol yung kanilang panahon para maging expert, maging somebody do sa field na yan. Ano mangyayari niyan? Di yung binigay sa yung talent ng Panginoon, dyan mo na maibubuhos. Wala ka ng panahon, wala ka ng oras para maging isang alipin ng Panginoon at magawa ang pag-aatas na dapat nagpapakain ka. Kaya kailangan maintindihan natin ito. Hindi pwede yung mga young people hindi mag-aaral. Kailangan magtapos sila, mataas na pinag-aralan. Ganon. Pero hindi tayo nag-agree na pagka naabot na nila yung kanilang pinag-aralan, yung buhay nila, doon na nila ibubuhos. Hindi. Pagkatapos mag-aral, pinakamaganda, mag-training muna. Upang sa ganon, masanay tayo paano maging isang mabuting alipin. Amen. Amen. Ito. I also encourage all the young people in the churches to get the highest education, but do not dig a hole that buries the talent the Lord gave you. We all need to be faithful in the Lord's service. Amen. So yung mga ibang bagay, education, hanap buhay, negosyo, ano lang yan, sideline lang yan. Ang pinaka-main job natin ay maging isang alipin ng Panginoon, nagpapakain sa kanyang sambahayan at nagle-labor sa salita ng Panginoon sa mga katotohanan upang tayo ay magganap natin ang iniatas niya sa atin. Na tayo ay maghanda ng tustos ng buhay para sa kanyang sambahayan. Kaya yun ang pinaka main work natin. Amen. So, salamat Panginoon. Hinirang mo kami ng mga alipin mo. Kami ay mga binili mo upang paglingkuran ka. At sa paglilingkod na ito, nangangailangan ng aming katapatan, pagiging masigasig. At salamat din sa mga babala na binigay mo sa amin bilang mga alipin. Huwag namin saktan ng kapwa alipin, kundi mahalin namin ang bawat isa. At huwag din kami kumain at uminom at magtamasa sa mga bagay na sanlibutan kasama mga makasanlibutang tao. Nawa Panginoon, maging maayos kami mga tagapaglingkod mo hanggang sa iyong pagbabalik. Amen.